Hi everyone! So for today's video, let me share to you why I got my first insurance policy in my 20s. So nakwento ko nga sa inyo sa previous video ko, my first insurance policy is BDO Life, and after a month, kumuha ko ng PruLife. So, same year sila parehas, okay? So, 20 years old when I started working officially sa isang call center company. And then, sa loob ng 1 year na yun, wala talaga akong naipon para sa sarili ko. Or, let's say, para sa future ko. Kasi nga lahat ng mga sinasahod ko, ginagastos ko. So, hindi lang naman ginagastos ko sa luho ko, para sa sarili ko. Hindi ganun, no? So, syempre, dahil after ko gumraduate, naging breadwinner ako when I started working. So, ayun, fast forward, sa 1 year na yun, wala talaga akong nasave para sa future ko. Ano ba yung sinasabi kong saving? So, this is a saving for your future self. Hindi lang yung nag-save ka tapos gagastusin mo na agad next week or next month. Hindi ganon. So, hindi yung parang may pinag-iipunan ka lang na bakasyon tapos gagastusin mo na agad. So, ang ibig kong sabihin na savings for my future self is yung savings na long term. Tapos, na-realize ko din, kapag wala tayong pinaglalaanan na isang bagay, hindi natin magagawa yung bagay na yun. Kasi wala tayong pinaglalaanan, we are not required. So, that's the reason why I got my first insurance. So, nirequire ko yung sarili ko na mag-save ng 2,500 a month. Para dun sa isa kong insurance, dun sa pinakauna. And then, itong sa pangalawa, which is Pru, nirequire ko yung sarili ko na mag-save ng 2,000 a month. So, since I was 21, nagsisave na ako ng 4,500 para sa future ko. So, yung sa BDO Life kasi 5 years to pay and tapos na ako doon. Tapos, itong sa Pru naman is the regular pay plan. So, tuloy-tuloy siya until kaya kong magbayad or hanggang nag-work ako. So, that's my goal. Kasi, diba, hindi ka naman dapat tumigil ng pagsisave. Kasi sa time na wala ka ng income, dun mo talaga gagastusin lahat ng sinave mo for a long time. And then, nung naka one-on-one ko, yung FA ko, mas dun ko naintindihan kung ano ba dapat yung mas una kong gawin para sa financial journey ko or sa financial goal ko. And that is, dapat mag-build ka muna ng protection para sa sarili mo. Before ka magkaroon ng millions of savings, dapat meron ka munang protection because it protects what you save, it protects what you build, it protects your family. And that's the reason why mas na-appreciate ko yung pagkuha ng insurance. And it just happened na yung insurance ko may kasamang investment. Tapos yun, nung naintindihan ko yung concept ng pagkakaroon ng protection or ng pagkakaroon ng insurance, na-realize ko na oo nga no, what if mawala ako sa mundong to or mawala ako sa picture? Tapos ako yung tumutulong sa family ko. So, what will happen to them? Diba? Kung ang habit ko is to just earn and spend. Diba? So, wala akong long-term savings, wala akong insurance. So, para siyang domino effect. Kapag bumagsak ang health mo nang wala kang insurance na panangga, lahat ng meron ka maaapektuhan at possible na mawala rin sa'yo. So, yun yung na-realize ko. So, from being an investor na ang gusto ko lang is makapag-ipon for my long-term goal, nag-switch siya sa kagustuhan ko na magkaroon ng malaking insurance na sapat para sa family ko. Or nasapat para sa mga umaasa sa akin. At sa dami ng nangyayari sa mundo, hindi na ako nang hihinayang kung magkano man yung binabayad ko sa insurance. Kasi, ang dami ko ng katrabaho na namatay ng biglaan, na aksidente. So, wala talaga makakapagsabi. Life is so unpredictable. Kung single ka at wala namang umaasa sa'yo, you still need to prepare for yourself. At lalo na kung provider ka or breadwinner ka na maraming umaasa sa'yo, you should have a backup plan. Akala ko nun talaga yung insurance is gastos lang. Pero, ngayon na naka 7 years na ako na naguhulog sa insurance, I see it now as a foundation for my financial freedom. Diba? Kasi kung hindi ka kumuha ng insurance, hindi ako matututong mag-save consistently. So, ikaw kung nasa 20s ka pa lang, the best time to start to invest in yourself is now. Huwag ka na mag-wait ng perfect timing kasi habang tumatanda tayo, dumadami lalo yung obligations and responsibilities natin. And then by that time, baka hindi mo na maisingit yung pagkuha ng insurance. At the same time, hindi tayo sure na sa future mo, healthy ka pa din. So baka huli na. Kaya hanggat maaga pa, kaya mo pa, better to get your own insurance policy as early as now.